Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Katabi ni Dalton ang isang batang babae na mas matangkad kaysa sa kanya. Napakaganda kong Giselle, gusto mo ba akong samahan sa pag-inom? Nanunuksong tanong ni Dalton habang nilalapitan si Giselle. Tiningnan nito mula ulo hanggang paa si Giselle habang hindi pinapansin si Daryl na nakatayo sa tabi nito. Inakala nito na isa lang si Daryl sa mga bodyguard ni Giselle dahil sa suot nitong sunglasses. Ninuso lang ni Giselle ang kanyang mga labi habang hindi sinasagot ni Dalton. Agad siyang nakaramdam ng pandidiri habang inaalala ang ginawa nitong paghawak sa kanya noong dumalo siya sa isang interview ng entertainment company na pagmamayari ni Dalton. Agad na nagalit si Dalton sa ginawang pananahimik ni Giselle. Ano ba ang dapat mong ipagmalinis, Giselle Line? Kumusta ka naman itong mga nakaraang araw? Wala na bang nag-o-offer sa'yo na maging cast sa kahit na anong movie o advertisements? Alam mo ba kung bakit? Nagmukhang makapangyarihan sa mga sandaling ito si Dalton. Dito na naging galit ang walang pakialam na ekspresyon sa mukha ni Giselle. Ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Dito na nagdikit ang mga kilay ng katabi nitong si Daryl. Nanatili si Giselle sa company building ng ilang araw dahil wala naman siyang kahit na anong gagawin habang sila na ay inuulan ng mga projects kahit na mas late siyang nagdebut kaysa kay Giselle. Hindi inimbitahan si Giselle maging ng mga hindi popular na shows na kasalukuyang umire sa TV. Alam ni Daryl na mayroong hindi magandang nangyari noong sabihin yon sa kanya ni Pierre, pero hindi pa niya ito nagagawang tingnan ng maigi hanggang ngayon. Naintindihan na rin ni Daryl ang nangyari matapos marinig ang mga sinabi ni Dalton. Dahil pala ito sa matabang lalaki na yon. Binabalaan kita. Hinding-hindi ka magkakaroon ng resources para sumikat kahit na gaano ka pa kapopular noong una kang magdebut sa telebisyon kung hindi ka makikipagtulungan sa akin. Pinagsisisihan mo na ba ang ginawa mo noon? Okay lang dahil hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Mayroon pang space na natitira sa kama ko ngayon. Nagngingit-ngit na nanginig ang buong katawan ng galit na si Giselle, sasagot na sana ito nang pigilan siya ni Daryl. Huwag mo siyang pansinin, sabi ng kalmadong si Daryl. Dito na nagbago ang itsura sa mukha ni Dalton, malinaw na makikita ang panginginig ng matataba nitong mga pisngi. Sino ka bang hayop ka? Paano nagawa ng bodyguard na itong pagsalitaan ako ng ganoon? Tumitig siya kay Daryl habang sumisigaw na sinasabing sino ka ba sa tingin mo? Isa ka lang namang bodyguard, wala kang karapatan na magsalita ng kahit na ano rito. Umalis ka na sa harapan ko. Siya ang aming president. Sabi ni Giselle. Natigilan ng isang sandali sa kanyang narinig si Dalton, bago sumabog sa katatawa, habang sinasabing, "Oh, ikaw pala ang presidente ng Platinum Corporation. Hindi ko naman alam na isang bata lang ang humahawak dito. Bakit ka naman naka-shades ngayong gabi? Nagkukunwari ka ba na isang panda? Nagulat naman ako sa iyo, inakala ko kanina na isa kang emperor." Nahihibang na ba siya? Wala sa mood si Daryl na makipag-usap kay Dalton, kaya hindi niya sinagot ang mga sinabi nito at nanatiling tahimik sa tabi ni Giselle. Pero kabilang si Dalton sa mga uri ng taong mahilig sumugal sa kanilang mga ginagawa. Kaya nang makita niya ang tahimik na si Daryl, mabilis na tumayo si Dalton at tinuro ng diretso ang ilong ng kaharap niyang si Daryl habang sinasabing, "Kiddo, ikaw ang presidente ng Platinum Corporation, ano naman ngayon? Gaano katagal na ba mula noong itayo mo ang kumpanyang yan? Gaano karaming mga resources at koneksyon na ba ang mayroon ka? Isa ka lang kutong lupa para sa isang katulad ko. Kaya lilinawin ko sa harap mo ngayong araw na makukuha ko rin si Giselle Line. Ibabasura mo ang kontrata ng Platinum Corporation sa kay Giselle Line kung alam mo talaga ang ginagawa mo. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi naabot pa sa susunod na taon ang Platinum Corporation na ito." Makikita ang nanlalamig na itsura ni Daryl sa mga sandaling ito. Ang nag-iisang bagay na pinakaayaw niya sa lahat ay ang pagturo ng kahit na sinong tao sa kanya. "Alisin mo ang baboy mong kamay sa mukha ko." Nanlalamig na sinabi ni Daryl. "Niloloko mo ba akong hayop ka?" Dito na tuluyang nagalit si Dalton. Nagsimula na ang engranding event kaya gumawa na ng ilang introductions ang MC sa stage.
Pero agad na naalarma ang ilan sa mga bisitang malapit kina Daryl dahil sa komosyon na kasalukuyang nagaganap sa pagitan ng dalawa. Nakukuryos na tumingin ang mga bisitang ito sa dalawa. Napahiya naman ng husto si Dalton sa kanyang narinig. Dito na niya ikinaway ang kanyang kamay na naging hudyat para lumabas ang dalawang mga maskuladong lalaki sa kanyang tabi. Puno ng tatuo ang katawan ng mga lalaking ito na may naglalakihang mga muscles, mayroon ding halos 2 metrong taas ang mga ito. Tinawag ang dawa bilang Sam at Liam Jacobs, mga kilalang bodyguard ni Dalton. Gumasto si Dalton ng malaking pera para kunin ang dalawang ito. Dito na nagsimulang magsiga-sigaan ni Dalton. Halika sa Sear bata, doon tayo mag-usap kung kaya mo na ang buto mo. Nakangiti namang tumango si Daryl ng, sige, may mga bagay din akong sasabihin sa iyo ng pribado. Magaling, kung ganoon ay kaya mo na nga ang buto mo. Hihintayin kita roon kung ganoon. Ituturing kitang duwag sa sandaling hindi ka magpakita sa washroom mamaya. Kindat ni Dalton. At pagkatapos ay naglakad si Dalton papunta sa washroom kasama ng kanyang mga bodyguard. Tiningnan naman ng mga kalapit niyang mga umiling na bisita si Daryl nang marinig ng mga ito ang mga sinabi ni Dalton. Masyado na talagang pabalang ang mga kabataan ngayon. Wala pang kahit na sino sa entertainment industry ang naghahamon kay Dalton maliban sa isang ito. Mukhang gusto na talagang mamatay ng isang ito. Pinanatili naman ni Daryl maaliwalas niyang ngiti habang naglalakad papunta sa washroom. Daryl. Agad na umabante si Lana para hawakan ang braso ni Daryl, malinaw na makikita ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha habang sinasabing, huwag kang magpadalos-dalos, Daryl. Masyadong mataas ang impluwensyang hawak ng Dalton Entertainment sa industriya ng showbiz. Kaya bakit mo naisip na makipagbanggaan sa kanya? Huwag mo lang siyang pansinin. Alam nila na ang mga rules kahit baguhan pa lang siya sa entertainment industry. Alam niya rin na walang kahit na sino ang nagawang bumangga sa Dalton Entertainment. Napuno rin ng pag-aalala ang mukha ni Giselle. Napakagat na lang ito sa kanyang labi habang bumubulong ng, okay lang ako, Kuya Daryl. Ngumiti naman si Daryl sa kanya at sinabing, huwag kayong mag-alala, mag-uusap lang kami roon. Hindi ako makikipag-away. Makinig ka sa akin, Daryl. Huwag ka nang pumunta roon. Mahinang sinabi ni Lana. Nasa 2 metro ang taas ng dalawang mga bodyguards na ito. Kaya siguradong hindi magiging maganda ang lahat para kay Daryl sa sandaling magdesisyon siyang pumunta sa washroom. Makinig ka sa akin, hindi po pwedeng pumunta roon. Naririnig mo ba ako? Nagpatuloy si Lana sa pagkumbinsi kay Daryl. Okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Mabilis na naglakad si Daryl papunta sa washroom. Nang ma-realize nilang hindi na nila ito mapipigilan pa, nag-aalala na lang na tumingin sina Giselle at Lana sa isa't isa. Agad na nakarating si Daryl sa washroom. Agad niyang nakita si Dalton at ang dalawa nitong mga bodyguard paghakbang niya papasok ng CR. Lumapit sa kanya si Dalton at nagsabing, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para lumuhod at humingi ng tawad sa mga nagawa mo kanina, bata. Naisip ni Dalton na aaminin ni Daryl ang kanyang kasalanan kung may natitira pa itong awa sa kanyang sarili. Pero sa bagay na ito siya nagkakamali. Tumawa si Daryl habang naglalakad papunta sa isang urinal. Binuksan niya ang kanyang pantalon at umihi habang dahan-dahang sinasabi na dapat nang may humingi ng tawad sa nangyaring iyon, pero ikaw ang dapat na gumawa nito at hindi ako. Hayop ka! Tigasin talaga ang isang ito. Tapusin niyo na siya. Agad na nagalit si Dalton sa mga sinabing ito ni Daryl. Agad na sumugod ang mga bodyguard ni Dalton gamit ang kanilang mga kamao nang marinig ang utos mula sa kanilang amo. Natuwa naman dito si Daryl. Paano sila nakuhang mga bodyguards nang may ganyang kakayahan sa pakikipaglaban? Sayang lang ang tangkad ng dalawang ito sa bagal nilang gumalaw. Hinarang ni Daryl ang isa sa kanyang mga hita na pumatid kina Sam at Liam sa madulas na sahig ng washroom. Agad na dumiretso ang dalawa papunta kay Dalton. Oh! Habang si Dalton, na masyado ng overweight ay mayroong dalawang mga nagbibigatang mga hita. Hindi na niya naiwasan pa ang dalawa niyang mga tauhan, na nagresulta sa sabay-sabay nilang pagbagsak sa sahig ng washroom. Buwisit! Hayop ka talaga! Galit na nagmura si Dalton nang lumingon si Daryl para patalsikin ang kanyang ihi sa mukha ni Dalton at ng dalawa niyang mga bodyguard. Papatayin talaga kita.
Napahiya ng husto sa mga sandaling ito si Dalton, dito na siya sumabog sa sobrang galit. Galit nag-alit siyang nagmura, habang binubuga ang ihi ni Daryl na pumapasok sa kanyang bibig. Sinubukan namang tumayo ng gulat at galit ng mga bodyguard nito. Pero agad na inapakan ni Daryl ang katawan ng dalawa, o ang kanilang baihi ako points to be exact. Namanhid ang buong katawan ng dalawa na hindi makagalaw sa kanilang kinabagsakan. Nabagabag naman ng husto sina Giselle at Luna, habang naghihintay sa labas ng washroom. Sinundan nila si Daryl papunta sa washroom, dahil hindi na sila mapakali sa kanilang mga kinaupuan. Pero agad silang huminto sa pintuan, dahil masyado silang nahihiya na pumasok sa washroom. Bakit hindi pa tayo pumapasok, teacher? Tanong ng napapakagat sa kanyang labing si Giselle. Napuno ng hiya ang mukha ni Lana habang nagdadalawang isip na sinasabing. Pero ito ang washroom na para sa mga lalaki. Pero hindi na maitago pa ni Lana ang kanyang pagkabagabag. Kailangan na nilang pumasok kahit na ito ang panlalaking washroom. Matapos ang 2 segundo ay nagdesisyon na si Lana na, sige, halika na. Sabay na naglakad ang dalawa papasok sa washroom gamit ang suot nilang mga heels. Ok ka lang ba, Daryl? Ikaw? Nag-aalalang nagtanong si Lana habang papasok sa washroom, pero agad na namutla ang kanyang mukha nang makita niya ang 4 sa loob. Agad ding nanginig ang mahinhin na katawan ni Giselle sa sobrang gulat. Nakita ng dalawa sa sahig sina Dalton Zander, at 2 nitong bodyguard, habang si Daryl naman. Well, kasalukuyang iniihian ni Daryl ang mukha ni Dalton. Argh! Agad na napatili sina Lana at Giselle matapos matahimik ng 2 segundo. Agad nilang tinakpan ang namumutla nilang mga mukha habang mabilis na tumatalikod bago tumakbo palabas ng washroom. Bakit gagawin ni Daryl ang bagay na yon? Nakakahiya! Hindi na dapat tayo pumasok doon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.